Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Resko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Inugabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, pasaporte ni Rocky, pinapakan sila kan DOJ. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, General 911 Emergency Call System, papaganaw na sa Pilipinas. Tulong barangay official gadaan sa pambabadil mantang nagsasagibunin flag raising ceremony sa atubangan kan sa Indang Barangay Hall. Anomalya sa Perilian, pinatulan na asin na pinapaimbestigaran ngunya na kana sarong party list. DOH nagpatanid laban man sa mga helang na nakukwa sa pabarabago ni na klimanin panahon. Imbestigasyon sa Senado ikinasal laban sa korupsyon sa mga PI sa bilog na panahon ni President Bongbong Marcos. Ayupa ka na mga parata sa lado nasyonal, military operation na daiman apektado ka na resign ni Secretary Chudoro. Sa pamayupa ka na mga parata sa lado nasyonal, aki asin pamangkin ni Senador Jinggoy Estrada, pigbugbog mga suspek na sampaan na nin kaso. Sa tuya pa nga mga barata ngunyada sa lado nasyonal, mas papakusugon na mental health services sa campus isinusulong ni Senador Bungo. Yan ang mga headlines kan mga bareta. Ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marhay na aga. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, suportado kan mga pribadong eskwelahan sa Pilipinas si Sani Angara bilang sekretaryo kan Departamento kan Edukasyon, Ginibo and Coordinating Council of Private Educational Association. Ada payag kasunod kan naging kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa gabos na sa iyang mga miyembros kan gabinete na magsumiter kan pinagapod na courtesy resignation. Bilog ang suporta kan grupo paraman sa pangapudan na magdanay bilang sekretaryo kan ahinsya kan edukasyon si Angara. Tidakwan doon kan grupo na dakulaan na itabang ni Angara sa reforma sa lado kan edukasyon sa Pilipinas, sa lado kan public-private
collaboration asin iba pang mga programa kan sinambit ng ahensya Hulyo 2024 o 2024 kanda maibugta ka si Angara bilang bagong sekretaryo kan Departamento kan Edukasyon kasabay kan pagkakaigwa ni pagbutas kaito sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. Paabutan man yung pag-umaw kan grupo si Angara ninhuli man sa liderato kaniya sa implementasyon kan public-private complementary framework na sarong panginot na inisyatibo kanainsya tanganing matawan nin magkakarigong aksyon and presenting kinakatubang na sektor kan edukasyon sa Pilipinas. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, maabot maada sa parte mismo o sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, maabot sa 95 high-value drug personalities ang matrayong pong nadakop kan mga tawan kan Philippine Drug Enforcement Agency. Ang bilang na ini na i-record kan sinambit ng ahensya sa lauglang kan sarong simanang operasyon kontra sa illegal na droga. Poon ka nasambit ng bilang maabot sa 62 na mga tulak kan illegal na droga ang sa indang nadakop mantang nasa anuman ang sinasabing may kadsadiri kan drug din. Basado sa datos kan sinambit ng ahensya, maabot sa 78.24 million pesos na kantidad kan droga ang sindang na kumpiska poon paman kan Mayo 16 sagod ng 23 2025 kabali sa mga lugar kung saan isinagibo ang sisintang anti-drug operation gikan duman sa parte kan Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, Caraga, Cordillera asin maging sa National Capital Region. Pinasalamatan man kan PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres and mga leader kanda sa indang regional officer ninuli man kanda digdi busisi kaning pagsagibo kan operasyon laban sa illegal na droga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, gadan ang 4 katao kabali na ang suspek matapos man ka nangyaring pambabadil sa Dasmariñas City, Cavite. Basado sa Philippine National Police PNP na tulo sa 4 na mga biktima, mga barangay official kan barangay kan sa Litran na Trace nangyari ang insidente mantang isinasagibo ang flag raising ceremony sa atubangan kan barangay hall Aranisa o digdi. Sinasabing nagrani ang 50 anyos na suspect na pinagbistong si alias Ariel na dati man na barangay Tanod. Bigla na lang ining nagluwaskan sa iyaman na badil asin na digdi pig para badil na mga biktima. Pinagbisto ang mga nagkagarada ng mga biktima na iyo si Barangay Captain na Raul Atardi Balyo, 56 anyos mayagum, Seringmanda, Barangay Kagawad na Sinda Husia Laguni, 65 anyos, Asinmanda Marvin Canite. Iridumanda matapos tamaan ni na sarong bala ang biktimang si Cristinda Joseph Bonos, saro ng sangguniang kabataan sekretary. Binadilman kan suspek ang sadiri matapos isagibo ang pambabadil sa mga barangay opisyal. Inaaram pangunyan kan mga autoridad ang pinakamotibo kan suspek sa nasambit ng pambabadil. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagkaperang mga hospital ang padagos na nagtataunin libreng injeksyon na kontra sa nakakagadan na rabies. Pwede man makipag-abil ang mga pasyente na nakagat kan hayop kan animal bite treatment package kan PhilHealth para man mabawasan ang sa indang financial
na problema. Sigun sa DOH, kinakaipuan lang magdaraan mga pasyente kan identification card para makapag-abil kan libreng baksin sa mga pampublikong mga hospital. Kabali sa nag-aalok kana sambit ng serbisyo iyuan San Lazaro Hospital duman sa Santa Cruz, Manila. Basado kaya sa datos o record, maabota sa 100,000 na anti-rabies vaccine an istak kaniya na inimador armada sagkod ng matapos ang taon na presente. Kabali man sa parte ka na kulungan pa anda supply na iniya anda pwede naman kung magkaigwa pa sa buot nin na pagkulang-kulang ang supply na ini, pwede pa man na maghagad nin kadagdagan na baksin sa Department of Health sa ngunya na nag-aalok nin libre nga anti-rabies vaccine shot ang Research Institute for Tropical Medicine duman sa Muntinlupa sa Partikan Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina. Pwede man na makipag kontak sa mga lokal na gobyerno para man sa manlain-lain na mga importanteng impormasyon manungod sa libreng anti-rabies vaccine. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Ratsada nin mga barata pa sa lado nasyonal kinumpirmar kan Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Baker Rimulya na igwani na napili si President Ferdinand Marcos Jr. nin bagong pamayukan Philippine National Police o PNP na iyo ana maribay kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na matapos na kan sa iyang termino sa maabot na pitsa 7 kan na bulan kan na Hunyo. Sigun sa sekretaryo, nag-ulay na sinda ni President Bongbong Marcos asinday na muna kinakaipuan na magtaupan nin rekomendasyon na ninulita igwanan nin napupusuan ang presidente kung sisay ang magiging leader kanda pambansang pulisya. Sa tahaw kaniya, dahil mo na pinagpangaranan kan sekretaryo ana masunod na PNP chief asin sinabing pabayaan na lang subuot si President Bongbong Marcos na iyo ang mag-anunsyo kanda pangaran kanda nasambit ng magiging bagong hepe na pulisya sa nasyon. Mas maray subuot kung ang masunod na hepe magkakaigwanin halabang termino para man sa pagpapadagos kan mga bisyon kan organisasyon asin na pagsulong kan pagbabago sa parte kan karahayan sa laduman kan Philippine National Police. Maray subuot na ang masunod na pamayukan na Philippine National Police igwanin na malinig na track record asin na maaraman sa pagpapadalagan kan organisasyon maging sa mga operasyon kan sa indang lado para man sa sarong epektibong lider. Mientras tanto, magigirumduman man na matapos na ang termino ni Marbil sa pitsa 7 kan bulan kan Hunyo kung sa nagkaperang mga kwalipikadong mga opisyal kan PNP napupusuan para digdi iyo ang magribay sa mawawalat na posisyon kanda Chief PNP. Nagkapera digdi si Lieutenant General Osia Malincio Sia Nartatis Jr., Lieutenant General Robert Rodriguez, Lieutenant General Edgar Alan Ocobo, Police Major General Nicolas Torre III, asin na Police Major General Anthony Aberin. Sa iba pang detalyes kita kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kunyan kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Pinapakan sila ng unyan kan Department of Justice DOJ and parte mismo kan pasaporte ni dating ni ang pasaporte ni Rocky
Department of Justice nagsampa ni na motion para man kansilahon ang mga pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque na naatubang ning kasong qualified human trafficking duman sa parte kan Angeli sa Pampanga. Basado kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hobeto kada sambit ng lakdang na pugulon ang paghero ni Roque asin piriton siya nga atubangon na nasambit ng kaso. Si Roque sa presente nasa Netherlands asin naghagad ni na asylum. Pinagpirit na siya biktima kan sarong political persecution kapag pinagtawan ni doon asin na inako ang motion, pwede siyang ikonsidera na undocumented alien. Duda si Remulla natutugutan kan Netherlands ana asylum ninuli sa iyang matibay na paninindugan laban man sa parte kan human trafficking. Dai pa nagtataunin payag si Roque kasumpay kanasambit ng issue. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal. Padagos-dagos kita sa pagpaabot ni na mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sarong House Resolution ang pinagsampa na Makabayan Black duman sa Kamara na hobetong imbestigaran ang naabuton sa 1,593 na kaso kan anomalya kanakalis na May 12 eleksyon. Sa House Resolution number 2291 na isinampa ninda sa pagikan Act Teacher Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pinagpipirit ang mga anomalya asin na i-record mismo kan mga election na watchdogs arog kada kontradaya. Both report PH National Movement for Pre-Election April asin man Computer Professionals Union. Basado sa resolusyon kabali sa mga na-record na mga anomalya, iyo ang mga minasunod 798 na kaso na may relasyon sa mga automated counting machine ECM, 200 na kaso kan illegal campaigning, 144 kan kaso kan voter disenfranchisement o franchisement, asin mada 451 iba pang kaso na grabing pagbalga kan perlian arog kan kawaranin pagsunod sa Board of Election Inspector, red tagging, election related violence, asin man harassment, vote buying asin na vote selling, pamimiki nin baluta, disinformation. Tinawan doon na sanasambit ng resolusyon ang pangangaipo asin na busisi, online voting and counting system OBCs na ginamit sa overseas voting, partikular na ang kawaran kan pinag-aapod na voter verified paper audit trail. Ipinagapayag kan Makabayan Black na dapat subuot digdi imbestigaran ang paggamit kan iba pang mga software version sa mismong aldaw kan perilian, pati naman ang issue kan 5 milyones na duplicate votes na nakaapekto sa 15,000 na mga presento na posibleng nakaapekto man sa ranking na aabuton sa 7,600 na mga kandidato. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang ratsada nin mga bareta sa lado nasyonal, dai makakaapekto ang courtesy resignation ni Department of National Defense DND Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa operasyon kan na Puwersa Armada kan Pilipinas o AFP. Basado ba na kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
ang tagapagtaram kan Philippine Navy para man sa West Philippine Sea and AFP ang sarong professional na organisasyon na padagos na masudod kan mandato kani sa pagserbi sa mga Pilipino asin na protektaran ang Pilipinas o ang nasyon. Ang courtesy resignation ni Chuduro ang nagtatao ning dalan sa kasuguan ni President Ferdinand Marcos Jr. Iyan kasumpay kan liwat na pagbilog kan gabinete. Binanggit ni Trinidad na doing good ang Puwersa Armada kan Pilipinas sa irarom kan liderato ni Chuduro kan nakalis na tulong taon orog na sa mga operasyon sa West Philippine Sea. Tinawan doon pa ni Trinidad na bilog ang suporta kan Navy kay Chuduro asin mayo man ni nahihiling na ulang sa sindang mga operasyon maski ngani daima na malinaw ang desisyon kan Presidente Manning Udman sa courtesy resignation ni Chuduro magigirumduman kan nakalisa na simana. Pinagsugo ni President Bongbong Marcos ang sa iyang mga miyembros kan gabinete na magsumitikan pinagapod na courtesy resignation bilang parte kan pagbabago matapos ang dai subuot maray na resulta kan ginibong midterm election. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagbisita si Vice President Sara Duterte duman sa Qatar asin man Netherlands kan Mayo 26 ini madurar sa kudnang pizza 4 kan bulan kan Hunyo 2025 duman sa Doha, Qatar. Ang third ni VP Sara na makikipaglingan ini sa mga Pilipino dumaan sa paagiman kan manlain-lain mga aktibidad arog kan Thanksgiving Mass, pagbisita sa health center asin saloon, asin pagkakaigwa nin pag-aarampangan kabaliman ang mga leader kan mga Filipino community. Duman sa Netherlands, may hiling niyaan sa iyang ama, si dating Presidente Rodrigo Duterte sa partibismo kan pizza 30 kan bulan kan Mayo sa gudnang pizza 2 asin 3 kan bulan kan Hunyo. Mapartisipar man siya sa sarong pagtitiripon kan mga Pilipinong grupo sa atubangan kan International Criminal Court ICC sa paabot na pizza 31 kan bulan kan Mayo. Ini ang ikadumwa niyang pagbisita duman sa Netherlands poon kan madakop an sa iyang ama kan bulan kan Marso. Mabalik siya sa Pilipinas sa pizza 4 na kan bulan kan Hunyo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, 4 na mga miyembro kan Liberal Party nagpahayag nin dakulang suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa pag-iba kaniya sa supermajority block duman sa House of Representatives basado kay House Deputy Speaker David Suarez sa kabilugan na nasa 285 na House members na nagperma para sa pagpapahayag nin suporta sa liderato ni Romualdez na malaog sa 20 Congress. Ang supermajority block kan Kamara ang pinagbibilog kan political parties kabalik kan lakas CMD, Nationalista Party, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Partido Federal ng Pilipinas, asin Party List Coalition Foundation. Magigirumduman, inot ng ipinagpahig ni Suarez na magdadanay bilang House Speaker, si Romualdez bunga naman kan makusog paman giraray na suporta gikan maada sa mga congressman maski may tulong naglatawa na pangaran na posibleng kandidato sa speakership. Kabali sindan nabutas Representative Toby Chanco, Bacolod City Representative Albi Benitez, asin na Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba. Pinaglalauman si Romualdez paman giraray ang mapipili bilang Speaker kan Kamara de Representantes. Sa iba pang nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, mapuon na ang pagpapasunod kanda
sarong 911 emergency call system kan Department of Interior and Local Government sa bulan kan Ulyo. Ikakasa sa mga riyon kan Ilocos, Central, Visayas, BERMM, NCR, asin mga probinsya kan Cavite, Laguna asin Rizal. Basado man ki DILG Secretary John Beca Remulla, papaywason nini kada bulan sa gud ng masakop and 18 mga riyon sa Pilipinas. Digdi sasakupon kan na sistema ini ang mga emergency arog kan na kasulo ambulansya asin iba pa mantang ang Philippine National Police maresibinin apod para man sa mga pulis gagamiton ang bagong teknolohiya arog kan na live streaming geolocation para man sa mas marikas na pagresponde kan mga autoridad. Sa iba pa dyatong detalyes kan nagbabagang bareta sa lado nasyonal, ipinagpaig ngunyan kan Department of Interior and Local Government kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma na pinaghahagad kani sa International Criminal Court ICC na tugutan si dating Presidente Rodrigo Duterte na magsumpa bilang Davao City Mayor mantang nakaditini duman sa party kan the Netherlands. Alagad, digdi binanggit ni Remulla na ninhuli Mayo si Duterte an elected Vice Mayor an aki kana dating presidente na si Sebastian Basti Duterte iyuman an maasumi bilang OIC o bilang alkalde kan Banwaan o kan siyudad kan Davao na aresto ang dating presidente sa Pilipinas kan pitsa 11 kan bulan kan Marso sa bisa kan warrant of arrest na pinag-issue kan na ICC sa presente siya nasa parte mismo kan Scheveningen prison duman sa parte kan na Netherlands sa kasong crimes against humanity para sa extrajudicial killings sa war on drugs kan sa iyang administrasyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, arestado ang sarong negosyanteng in check o Chinese national na pinagtutubudan nanlugos nin sarong trans woman duman sa parte kan Mabini, Batangas kasudma. Ang biktima itinago sa pangaran na Carl, 25, trans woman businessman na nag-i-star duman sa Las Piñas City. Mantang ang suspect temporaryong nakakulong sa Mabini Municipal Police Station asin pinagbistong si alias Rins, 23, sarong Chinese national businessman residente kan Taysan, Batangas. Base sa inisyal na investigasyon, formal na nagdumanda sa hipatura kan pulisya ang biktima sa Mabini Police Station tanganing ireklamo ang suspect nin panlulugos na pagaraman sa pahayag kan biktima nagpadara subuot ang suspect nin sa messenger kan biktima na kung sain pagbabanta subuot na ikukuriyat kan suspect sa social media ang pribadong video kan biktima kunda ini makikipagilingan sa suspect. Napagarman sa report na bandang alauna nin mag-uumagahon kasudba kana napiritan subuot na makipagilingan ang biktima sa kinakamugtakan kan suspect kaibanan ana barkada kani para man kaulayon ang suspetsado asin paraon ang pribadong video kan biktima. Alaga day subuot digdi pinalaog kan gwardiya ana barkada kan biktima kung sain sulo-sulong naglaog ang biktima sa kwarto kan suspect duman sa sarong resort sa Mabini, Batangas asin duman na nangyari ang panlulupo o panlulupig sa trans woman. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyad
sa lado nasyonal. Ipinagpahig kan Philippine National Police PNP kanakalis na simana na nakumpiska kaniya naabuton sa 43.3 billion pesos na kantidad kan illegal na droga sa inot na tulong taon na kan Marcos administration. Mas alangkaw nin tulong bisis kumpara sa record kan Duterte administration sa pareho sa ng peryodo. Apuera sa big time syndicate na inot nang ipinagpahig ni President Bongbong Marcos Jr. na gusto niya na darakupon ang law enforcers o kan law enforcers ang mga small scale drug dealers mantang mahigpit na pinapasunod ang due process sa anti-drug operation. Ngunyan, pagtatawanin doon kan kaparehong focus ang mga pinag-aapod na mga street level pushers and users kabali sinda sa nasa komunidad, sinda yaon man sa mga barangay na pwedeng direct na pinagkukuanan kan mga users kan droga, sabi pa man ni Pahardo. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal naglubog o sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal nasa apat ang individual na irido sa karambula kan 5 mga lulunadan duman sa parte kan Bayumbong, Nueva Vizcaya kan nakalis na Domingo nin pagkaaga. Basado sa report, nangyari ang insidente alas 8:30 nin pagkaaga na nagbunga ni na igwa nin gurumok na bulos kan trapiko sa Maharlika Highway sa barangay kan San Nicolas. Basado man yan sa inisyal na investigasyon, nagbanggaan sarong pick-up truck sa sarupan na lulunadan pasering duman sa Manila sa sarong truck asin na sarupang lulunadan gikan sa kapararihong direksyon. Sangkot digdi ang insidente kan sarong trimobile tulos man na pinagdara sa ospital ang mga irido asin padagos pa ang isinasagibong investigasyon. Mga tugang aniba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal pagkatapos lang po nin pagirumdum. Unyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Sa satuyang bareta unyan sa lado lokal, ang BIR Bicol na i-record ang pinakalangkaw na persentay sa koleksyon na performance sa bilog na nasyon. Overall, and 26.50% sa tauman kan pandemya asin sunod-sunod na mga nangyaring trahedya sa parte mismo kan Bicol. Ang BIR ang nakapagtala kan pinakalangkaw na porsentay kan collection performance sa parte mismo kan nasyon kumparaman kan 21 na regional offices sa parte kan Bureau of Internal Revenue sa parte kan Pilipinas sa tao kan pandemya na sunod-sunod na bagyong tuminama sa parte kan reyon kan nakalis na taon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar ngunyan kan Department of Agriculture DE Bicol ang nangyaring piskil sa ibang barangay sa Banwan kan Kalabanga na sakop kan San Miguel Bay kan nakalis na simana. Ang piskil ang ipaabot naman sa Sainda kan opisina kan LGU sa Banwan kan Kalabanga Camarines Sur sa Paagiman kan pinag-aapod na Local Fishery Management Unit. Tulos man na nag-imbestigar ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa Bicol asin nagsagibo kan pinag-aapod na Water Quality Assessment base sa report kan LGU Kalabanga o minabot sa sobra sa 500 kilos ang apektado na sira sa nangyaring piskil duban sa Banwaan kan Kalabanga Camarines Sur. Basado man sa report, walang nin mga lugar sa Kalabanga and apektado kan na piskil. Inisakop kan na Kawit Island asin man sa baybayon kan sitio Bugiw, barangay kan Kaugsaw, duman sa Banwaan kan Kalabanga Camarines Sur na kung saan tulos na pinagrespondihan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR. Uya si Wing Briones ang tagapagtaram kan BIPAR Bicol.
Ini po na i-report na sa MUYA kang lokal na gobyerno kang Calabanga through the Fisheries Management Unit and kang Biyernes po nga ni na i-report ini and tulos-tulos nagresponde po sa MUYAng opisina nagkonduser po ning water quality assessment dahil base sa report kang LGU Calabanga uminabot na sa approximately around 500 kilos ang apektadong sira dahil kaining reported suspected na fish kill. And base sa report man po, may areas lang po talaga kung saan nahiling itong konsentrasyon kang mga gadan na sira. Yaon dyan sa Kawit Island, saka sa May Baybayon, Harani sa Sitio, Bugiw, Barangay Cagsaw, Calabanga. Si Wing Briones, ang tagapagtaram kanda BIPAR sa Bicol. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal kaugma festival mantinidong tranquilo sabi kan Kamara de Sur Police Provincial Office. Buyit Padere sa detalye. Mantinidong tranquilo ang kaugma festival sa Camarines Sur perang bagi na matapos ang pagsikad kay nakaaging Mayo 23, 2025 sa kaugma grounds. Sigun kay Police Captain Lisa J. Altesa tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office sa perang banggining kaugmahan asin konserto mayo pa man na i-record na mga untoward incidents kasi naasahang mayong na i-record sa matapos ang mga kaganapan sa Mayo 28. Siguro sa endang initial assessment, nagdubli ang bilang kalmang concert goers kumpara ka nakaaging taon. Sinabi pa kayo na base sa Pugol Lindang Latos, halos sa provincial drones operators, halos 7 alas 7 pa sa laming banggi, nag-abot na sa 60,000 ang estimated crowd, sang 100,000 ang mga nagdarang kan Battle of the Band, asin ilabangan ang mga sikat na rappers. Para si BB Sus, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa nangyaring piskil, duwang water quality sample ang ginibukan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol saro sa area na igwanin piskil asin saro sa area na mayo nin piskil duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines de Sur basado sa resulta kan water analysis normal ang resulta kanda tubig base sa resulta ang dissolved oxygen pH level asin mada porability o ang kalinawan kan tubig gabos inin normal sa nagluwas na test. Nagkaigwa naman sindanin sa sample collection partikular na si mga sira na naapektado ka na nangyaring piskil na pasairarom naman sa iyang cyanide testing para man madeterminaran kung igwanin cyanide and partikular na mahihiling sa mga tulak kana nasambit ng sira. Ang mga sampol na sira ang ipapadara asin na ipadara na kasudma duman sa Manila sa Opisina Sentral kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR kung sain sa laog sa naninsarong simana maaraman ang resulta kan cyanide testing sa nangyaring piskil duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines de Sur. Uya ang pahayag ni Wing Briones tagapagtaram kan BIFAR Bicol. Ang water quality na ginibumi po, duwa, saro sa area na may fish kill and saro sa area na mayong fish kill. So itong water analysis, nag-iwa na pong result, base sa result, normal. So ibig sabihin, ang dissolved oxygen, ang pH level, ang turbidity, or ang kalinawan or pagiging malinaw kang tubig, gabos po ini normal. Kaya po, dahil normal ining mga resulta kang mga parameters na nabanggit, nagkaigwa na po kami ng fish sample collection. So ibig sabihin, nagkuha po kami ng mga sample na mga sira na apektado kang fish kill, and this will be subjected to cyanide testing para po maaraman ta kung may kinaaraman ba or may cyanide particles na mahihiling duman sa sira. And ini po ipapadara sa Manila ngunya na aldaw duman sa laboratory ni sa Central Office, and within the week maaraman ta po itong
resulta kang cyanide testing. Oo, Kailangan ma'am. maaraman kung may cyanide itong sample. Dahil itong water quality na test na po at our end, and normal man po ang resulta niya. Artikan mga payag ni Wing Briones sa tagapagtaram kanda BIPAR sa Bicol. Iba pang barata sa lado lokal, driver asin operator kan basa na nabangga kan train kan PNR inisyuhan ni na Syukos order kan LTO. Daryl Banyas sa detalye. Sig-isyuhan na nin Syukos order kan LTO Bicol ang chopper asin operator kan bus na may plakang NGJ 4320 katako din sa insidente kan banggaan sa pagultanan kan sarong pampasaherong bus siring man tren kan PNR sa barangay Paluyon proper na Buwa Camarines Sur kanagtalikod na Sabado bandang alas 2:55 nin na maagahon kan magsalpok ang bus mantang dadalagan kaini o kan tren ang riles alagad dinara naman sa ospital ang mga lugar na pasahero kan bus nangon yan, nasa salbadong kamugtakan na. Mayo mananakulgan sa mga nakalunad sa lado kan tren. Sigun sa DOTR, ang pagsunod ni Syukos order, inibilang pagsimbag sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguro ng salbado ang biyahe kan mga commuter, siriman operasyon kan tren digdi sa Rion Bicol. Kasabay kay ni pinapa-explicar man kan PNR sa subot kakulangan in safety measures as pigsusugo na magpautob nin mga lakdang para malikayan ang siring na insidente. Nahalinan ba sa riles at balik naman sa normal na operasyon ang biyahe kan PNR na may rotang Naga-Legazpi. Liwat sinabi kan LTO Bicol na ang disiplina sa tinampo bako ining sarong opsyon kundi sarong obligasyon. Subot gamiton ang manibela na may disiplina asin man pagmakulog asin seguridad ang dapat na pigiinot sa lambang pagbiyahe kan mga ini. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Tay ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Wing Briones na apuera kan piskil duman sa Banuan kan Calabanga Camarines Sur. Apektado naman kan piskil an iba pang lugar duman sa Banuan kan Tinambaka Camarines Sur na i-report na sa saindang opisina sa BIPAR kan 84th Fishery kasudma sa paagi ni Joji Sagalis na sinasabing sobra na sa 2 toneladas anda na apektaran kan nakalis na Domingo sa piskil duman sa parte mismo kan Banwaan kan Tinambaka Camarines Sur. Ini iyo ang mga barangay kan Bagakay, UN Old, Kaluan, Santa Cruz, Pilarca, Sugod, Asinman, Ana Mananaw, kasudma nagibo naman nin water tis quality sa Banwaan kan Tinambaka Camarines Sur tanganing aramon kung ano man ang rason kan piskil sa nasambit ng Banwaan kan Tinambaka. Uya ang pahayag pa ni Wing Briones, tagapagtaram kan BIPAR Bicol. Yes po, Kawit Island. Boundary po siya bordering to Tinambak. Kasi sa Tinambak man po, may affected areas din na i-report na po sa Muyakang 84 Fisheries, si Sir Joji Sagales. As of yesterday, around 2 tons na po ang apektado ng mga sira duman. And so, ang mga areas man duman ay Bagakay, New and Old, Kaluan, sa Santa Cruz, Pilarca, Sogod, and Mananaw. So sa ngunyan, nag-conduct din ng water quality assessment sa Tinambak dahil ang Tinambak po kahapon pa man lang po na nakapag pamuyan ng report na same igwa din incident sa isda. Artiba kan mga pahayag ni Wing Briones ang tagapagtaram kan BIPAR sa Bicol. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, barangay o pulis sa barangay mamantiniron kan Naga City PNP. Boss O Kaisminda sa detalye.
Pinag-kumpirmar ka naga City PNP ning huli naman sa naging matuninong an Naga City sa nakalipas na pirang bulan. Ini matapos na ibugta kaan na pulis sa barangay asin na naiwasan subot o nabawasan subot ang mga darakulang krimen na nangyayari sa barangay, kung kaya napag-desisyonan ka Naga City PNP na mantiniron ang pulis sa barangay na iyo katuwang ka na mga barangay opisyal sa pagresponde oras na igwaning emerhensya na dapat respondehan ka na PNP sa mga barangay. Which is, isa yun sa purpose ng RPSB natin, yung Revitalize Police sa Barangay. So, nandun po sila sa barangay para maging tulay sa ating government services. No? Patubig, pailaw, kalsada, not necessary gagawin ng pulis yun, but sila yung magiging makulit sa ating local government unit na i-provide yun sa ganitong barangay dahil accordingly sa study nila, ito yung nagiging source ng kahirapan, nagiging source also ng krimen. Halimbawa, pailaw. So kaya lagi Parte ka na naging pahayag ni Chester Pomara ang tagapagtaram ka Naga City PNP. Katakod ka na nasampitan nagpareta sa nakalipas supot na mga bulan pun kan ibugtak ang pulis sa barangay matuninong an Naga City. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Nagpatadid gunyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Bicol. Sagkod ng mayo padaanin na resulta kan testing sa parte kan cyanide ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol. Padagos pa man sa pagpapagirumdum sa parte kan publiko na daipagkakanon urog na si mga gadan na mga sira para man sa safety kan gabus na mga namamanwaan asin kinakaipuan na halaton pa ang resulta kan ginibong cyanide testing na pinagpadara ninda sa sampol kan mga sira duman sa opisina sentral kan BIFAR. Uya si Wing Briones kan BIFAR Bicol. Oh, hanggang Mayo po kita ning resulta ka itong samples na mag-undergo sa cyanide testing. So ang BIFAR po talaga nagpapatanid po na pagkakanon itong lalo na itong mga gadan na po ng mga sira para po sa safety kang kagabsan. Halaton ta po itong resulta. We'll let you know po and ma-provide po kami ng additional information soon after. Actually, igwa pong mga naapektuhan, kabali po ang abo, igwa pong may mga manlain-lain po actually na kaibanan duman sa mga species na affected. Yes, sir, ang lokal na gobyerno naman po talagang binabantayan. They are making sure na nababantayan itong area na to. Baka po kaya magkausa ng scare man sa mga tao. Nakipag-coordinar naman po kami sa mga lokal na gobyerno and they are ensuring kasi safety din po talaga ng kagabsan ang nakasalalay. Arti pa kan mga pahayag ni Wing Briones ang tagapagtaram kan BIFAR sa Bicol. Kabareta na kita ngunyan sa luwas ka nasyon maabot sa 46 na mga Palestinian at nagkagaradaan sa duwang magkasuway na airstrike na pinaglansar kan na Israel sa kan nakalisa naman na 24 oras. Iyan basado man sa medics asin na civil defense official. Kabali sa tinamaan iyo na Pami al-Jara Gawi School duman sa parte kan Gaza City na nagserbing shelter kan ginatus na mga pamilya na displace gikan man sa Bita Lahia Town na sa presente nakakamati nin matinding pag-atake kan Israel military basado sa tagapagtaram kan civil defense duman sa Gaza na pinapadalagan kan Hamas na recover an 20 katao kabali na an mga aki kung sain dakol sa mga ini an matinding nasulo matapos na digdi kakanunin kalayo ang duwang
classroom na ginibong living quarters nagkapira pa sa mga survivors ang nagsapo man kan critical na injury. Basado sa local report, kabali subuot sa mga nagkagaradan si Muhammad Al-Kasi and leader kan investigation for the Hamas police duman sa northern Gaza, kabali na an sa indang o kabali na an sa iyang agum asin an sa iyang mga aki. Sa tuyang barata ngunyana sa kinabana nin Karawat, pinanginutan ni Carla Anthony Towns ang New York Knicks sa sindang kapangganahan laban man sa Indiana Pacers 106 sanggatus sa Game 3 kan Eastern Conference Finals. Maski may 4 na puntos lang si Towns sa inot na tulong quarters, nag-arangkada ini sa fourth quarters kung saan nagkapag-record siya nin 20 puntos asin nagtapos man na may kabilugan na 24 puntos asin 15 rebound. Sa Game 3, liwata na digdi nagkakaigwa nin pagalata para man sa Knicks kung saan na kaigwa nin 20 puntos sa second quarters asin na 10 points para man sa pagtatapos kan third quarters. Sarong dakulang triple shoot ang pinakawaran ni Towns sa huring party kan laban na nagtao ni 94-90 abanti sa New York. Sa katapusan, nakuha kada New York's ang kapangganahan laban sa Indiana Pacers sa skor na 106 sanggatos sa Game 3 kan Eastern Conference Finals. Yang mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sinub para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indugabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata kita sa lado lokal. Duwang security guard nakaresibin ni naabuton sa 93,000 pesos sa irarom kanda Sina kanda Department of Labor sa Kabikulan. Lalaki arestado sa ginibong drug bypass operation. 78,000 na kantidad kan droga nasamsam kan mga autoridad. Sa tuyang mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Police Regional Office No. 5, Regional Director nagpartisipar sa awarding ceremony kana educational assistance to the fifth batch kana PNP Bayanihan Police Foundation Incorporated. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, LTO nagpatanid duman sa mga nagmamaniho ni na motorsiklo asin iba pang bikulo na kapag sindan nadakop na dairestrado ana sindang mga bikulo inisyertong i-impound. Number 1 ngunyan ang LTO sa pagdakop duman sa mga kolorom o unregistered motorcycle, sabi ka na LTO. Kampanya kan gobyerno sa pagkakaiguan ni na solar power. Suportado kan kooperatiba kan Kasurikudos. Iyan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro.
Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat marahin na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na gidakan sa tuyong mga barata sa lado lokal, nagpartisipar si Police Regional Office No. 5 Regional Director Police Brigadier General Andre P. Dizon sa awarding ceremony kan Educational Assistance to the PIPBATS kan PNP Bayanihan Police Foundation Incorporated Educational Assistance Program basado sa liderato kan PNP sa Bicol, parte kan padagos na advokasya kan PNP Bayanihan Police Foundation Incorporated an aktibidad na suportaran an edukasyon kan mga kaakian kan mga pulis na may kahangaanga asin man egwa nin maray na pagtaunin serbisyo sa banwaan. Sa irarom kan programang ini, tinatawanin tabang pinansyal ang mga benepisyaryong mga estudyante bilang pagbisto sa sakripisyo kan sa indang mga magurang sa serbisyong sa indang napili. Anasambit ng aktibidad, nagpapatibay sa misyon kan na Philippine National Police na bako lang to serve and protect, kundi maging katuwang man sa pagdulnin mas maliwanag na futuro para man sa pamilyang pulis. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, duwa nga security guard gikan sa sarong security agency ang matarayumpong nakaresibikan kabilugan na 93,000 pesos matapos na maresolba ang sa indang mga reklamo sa paagiman kan single entry approach o ang pinagapod na SINA kan Department of Labor and Employment DUL duman sa Masbati Office kan Mayo 9, 2025. Ang reklamo may relasyon sa daytamang pagpapasweldo araw kan overtime fee, 13-month pay, holiday pay, premium fee asin man ang pinakauring pag-implementar kan sa indang sweldo na tinutugutan kan lay sa pagiman kan tabang kan epektibong mediation ni Sina Des Officer Rio Cruz na abot ang kasunduan sa pagultanan mismo kanda mga trabador asin kan sinambit ng ahensya. Ipinagpayag sa saro sa mga security guard ang nagpasalamat sa DUL asin man kay Cruz sa pagdul ni na solusyon sa saindang agrangay. Pinag-umaw ni DUL Bicol Regional Director Emelda Gatinao ang matrayumpo na resolusyon asin tinawan doon ang importansya kan SINA bilang marikas, patas asin matrangkilong paagi sa pagresolba kan mga labor dispute. Iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, LTFRB may patanid sa mga PUB drivers na nagsisingil nin doble sa mga pasayrong sobra sa timbang. Boyet Paderes sa detalye. Nagpatanid ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa mga PUB drivers at operator na nagsisingil ng dobling pamasahe sa mga pasaherong overweight o itong mga matataba. Hindi pagkatapos na makaresibe ayon sa mga reklamo na sobra-sobra ang pasahe na pigsisingil sa mga pasaherong na ilipante. Sigon kay LTFRB Chairperson Chu Pilugwalis, anumang pakadakula kan sarong tao dapat sa saro sa lang pamasahe ang babayaran kaini ang sobrang pagsingil at bakulang pagbalgar sa kundi malinaw na diskriminasyon.
Sinabi pa kanya na dapat pantay-pantay asin may respeto ang pampublikong transportasyon sa gabos. Ang mga mabalgar ang pwedeng magtahon, suspension asin pagkansilar kan prangkisa, tig-angat kan LTFRB ang publiko na i-report ang anumang insidente ng overcharging o diskriminasyon sa hotline 1342 o sa social media page kan ahensya. Para sa BBS News, Boy Perez. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, gadaan sarong 36 anyos na construction worker matapos man na inipagsasaksakun nangyari ang insidente sa Sitio San Lorenzo, Barangay Kanda, Bibingkahan, Sorsogon City, bandang alas 10:30 ni na pagkabanggikan nagtalikod na aldaw kanda Domingo. Basado man yan sa Police Regional Office No. 5. Pinagbisto ang biktima na si Proy, residente kan Calabanga, Camarines Sur. Basado sa report kan Philippine National Police o PNP Bicol, pariyong burat ang biktima asin saro sa mga suspek. Iyo si Jobet, 23 anyos, nasubuot digdi nakadiskusyonan sa laob kan sa indang pinagtatrabawan na construction site. Matapos indang digdi and awaton kan mga pagiriba, nagbalik subot si Jobit asin liwat na pinagatubang si Proy, mantang kapot-kapot ang sarong metal pipe. Sa tao kan tensyon, bigla na lang na nagsulpot ang ikaduang suspek na pinagbistong si Janice, 21 anyos, asin nagkaperang bisis na pinagsaksak ang biktimang taga Calabanga. Isinugod sa ospital si Proy pero ipinagdeklarang dead on arrival kan mga doktor. Tulos na aresto ang duang suspek asin sa presente yaon sa kustodiya kan pulisya o kan pulisya. Nakaantabay pa man ninda sasampaaning kaso ang nagkanigong mga suspetsado kung sa ina ini nakakulungon niyan sa nasambit ng hipatura kan pulisya. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, DOT Bicol nag-imbitar sa mga Bicolano na suportaran ang mga darakulang mga festival sa Bicol. Darrell Banyas sa detalye. Nag-imbitar sa mga Bicolano si Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas para suportaran ang mga maabot na darakulang festival digdi sa Kabikulan. Sinabi kay ni na suportaran kan mga Bicolano ang Kaugma Festival sa probinsya ng Camarines Sur, Bicol Loco Festival sa Albay, Rodeo Masbate asin Bagat-Dagat Festival sa probinsya kan Masbate. Sigon kay Aguas, dakulang ambag sa ekonomiya kan riyon ang sinabitang darakulang festival na siguradong nakakaingkaminar nin dakol na mga lokal asin dayuhan na turista na magastos nin awad-awad na kwarta sa indang pagtinir digdi sa riyon Bicol sa panahon kan selebrasyon kan darakulang aktibidad na ini. Maray na sinyalis subot ini para sa sektor kan turismo sa riyon na padagos pa man giraray na nagbabangon makalis ang pandemya. Ito na ang ehemplo ni Regional Director Aguas, ang Kaugma Festival asin ang Bicol Loco Festival na piglalauman ay igwang kabang milyon na mga dayuhan na turista ang makikisumaro asin inasigurar kay ni na preparado asin kapable ang sektor kan turismo digdi sa bilog na Kabikulan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang mga patrabaho sa laog kan siyudad Canaga haros tapos na antispaman ang panahon kan tag-uran. Pinagpaayag kan City Engineers Office CEO sa paagiman ni Engineer Alexander Canning na haros patapos na ang patrabaho sa laog kan siyudad Canaga. Ini antis man mag-abot ang panahon kan tag-uran. Sabi ni Canning, nasa 70% na na kompleto sa mga patrabaho sa laog kan siyudad Canaga. Aruga sanakan na mga panibagong mga drainage system, sharing man ana mga dati ng mga drainage na pinagpakaray
ini may koneksyon para man dagos-dagos an bulos kan tubig sa mga kali. Piglala uman man ka na opisina ka na City Engineers Office na matatapos an gabos na ini antis magabot an panahon kan tag-uran para makatabang sa pagkontrol kan tubig baha. Sa iba pang detalyes ken mga barata sa lado lokal, PNP aminado na nasasakitan sa pagmonitor kan illegal drugs gamit ang tracking. Boss Oka Isminda sa detalye. Aminado na PNP na sagkod sa ngunya nasasakitan sindaga i-monitor ang paglaog kan illegal na droga hindi sa siyudad ni Naga na kung sain gamit subot ang tracking. Dinghulita mayo sindanin na magkakanigong ayuda sa makakatukdo ka ini. Ang PNP na nga po na lang sa publiko na tabangan sinda na mamonitor ang nasambitan ng ang paggalaw kan epekto sigdi sa siyudad ni Naga. Dinghulita nagkakapira subot ng mga imbuelto sa illegal na droga, ginagamit na ang tracking para lang makalusot na palaog sa siyudad ni Naga asin Camarines Sur ang illegal na droga asin inisubot ang padagos na pinagmomonitor kan Naga City PNP asin PDEA Camarines Sur. Isa yan ngayon sa tinututukan ng PDEA. As to the question kung paano natin mamomonitor yun, mahirap po talaga sa part namin pero meron tayong mga reliable sources na mga tao. No? So, yung pagiging resourcefulness ng ating PNP operatives sa intelligence section, yun ang pinaka-the best na aasahan natin. Pero as to the kung paano natin ma-detect, medyo may kahirapan kasi nga yung PDEA po mismo, na which is sila yung may main effort or main character pagdating dito sa illegal drugs. Partihan ka na paulit-ulit na sinabi ni Pumara na nasasakitan ang PNP maging PDEA sa pagdetect kan illegal na droga na ginagamit na tracking. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nagpatanid ngunyan ang LTO sa Laog Kandaga duman sa mga nagmamaniyo nin motorsiklo asid iba pang klase nin bikulo na oras na sindang madakop kan mga traffic enforcers pwede sindang ma-impound an sindang mga motorsiklo asin man ano man na klase nin bikulo kung bakong rehistrado o kolorom an mga ni asin pwede pang kumpiskaron an sa indang mga lisensya o yaan parte kan mga pahayag ni Grace Ruas an pamayukan LTO sa Naga. Impoundable po kaya once unregistered ang motor vehicle mo, subject to impound yan. Talagang i-impound po yan pumayo ng lisensya. Pero kung may license man po, kinoconsider man, license na ang kinukuha. Kaya lang kung may yung license ng driver mo, unregistered pa ang vehicle mo, automatic po yan impoundable. May lisensya, anong kukuhaong kang apprehending officer? Kaya, pwede man po, kinoconsider ni man iya. Ang taro po kaya sa kuyan mi kaya, siyempre, ang sa mo yung impounding area, kuyan man sa pinagbibigyan mi na license na lang kinukuha mi. So po, that is license and vehicle. Siyempre, Artiyan kan mga pahayag ni Grace Ruas kana LTO sa laog kan na siyudad kan na Naga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Dakop kan mga pulis ang 53 anyos na lalaki huli man sa dara-dara kaning Badil, Kasubanggi. Ed Saliba sa detalyes. Ed, sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta sa lado lokal, pigpahayag ni LTO Chief sa Siyudad Canaga Grace Ruas
nakadakla na sa mga violation na nasisitakan sa indang opisina, iyo anday nagagamit kan pinagapod na seatbelt kan mga tsuper. Nain na four wheels asin iba pang klase nin bikulo na posibleng piglilingawan o tuyo talaga na dai ginagamit kan sarong tsuper. Alagad kanda ipasudod ang pinagaapod na one-time big-time OTV digdi sa laog kan siyudad kan Naga na minimisar ada pagbalgang ini sa rason na nagkatarakot ang mga tsuper na magkadarakop kan LTO asin man kan PNP. Uya si Grace Ruas kan LTO Naga. Common yan po, common violation mo yan is seatbelt. Hindi po mga four-wheel pataas na dapat sinda magamit po ng seatbelt pero pa nalilingaw-lingawan o tinutuyo talagang kayo magkamit. Yan po ang common violation mo yan. And kumisan, dakul-dakul man pero kang nagkaigwakitan kayo ng OTBT ng PNP, medyo po nabawasan ng mga unregistered ta. However, kang nagkaigwa po sa Naga, so one time big time sa rebellion, nakatakot itong maray sa mga day nagre-resto kasi takot man ma-apprehend na unregistered kasi dakul talaga kahit sunada kukming unregistered. However, Artikan mga pahayag ni Grace Ruas kan LTO sa siyudad kan Naga. 53 anyos na dadaki dako pa kan mga pulis uli man kan pagsukbit nin Badil Kasubanggi Ed Saliba. Sarong apod sa telepono ana resibi kan opisina kan pulis na kung saan sarong persona ang igwa sa buot ning hukbit na badil sa iyang bag kung kaya tulos na nagresponde ang mga pulis sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel S. Christian Mendoza bandang alas 7:20 ning banggi kan abutan ang sarong persona na hukbit an sa iyang badil na kalibre 38 may sarong buhay na bala asin sarong kapsula asin kan hanapan ini ning papilis sa sayang pagdaraning badil. Ini an mayong naipailing na dokumento. Ini ang tulos na pinag-arestar kan mga miyembros kan pulis. Ang suspitsado, pinagbistong si Hernan Luna E. Cortez, 53 anyos, soltero, kan barangay San Isidro, Limanan, Camaysor. Sa ngunyan, pinagpiparar na naman kang mga pulis ang kaso sa pagbayolar kan Republic Act 10591 and Comelec Resolution number 11065 may relation sa BP 881 Omnibus Election Code na pinagbabawal kan Comelec ang paghukbit ng badil na mayong permiso sa indang opisina. Sa ngunyan, ang suspitsado ang taon ng kulong sa Libanan PMP Jail. Dag na report, Ed Saliba, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, number 1 ngunya na pinagtututukan kan LTO, iyo ang pagdakup duman sa mga kulurom o ang pinagapod na unregistered motorcycle asin man vehicle. Inihuli man kan kasuguan kan LTO Central Office na digdiig pitan ang pagdakup duman sa mga bako, mga rehistradong mga motor o mga kulurom. Dagdag pa kadi, nasa laog kan siyudad Kanaga na obos na nindang gibon ana pinagaapod o nagibuhon sa mga barangay ana theoretical driving course. Iyan ginibo sa 27 barangay kan siyudad Kanaga asin kung digdi sinda nakakonsentrar naman sa luwas Kanaga sa pagsasagibo kan pinagapod na theoretical driving course. Uyan pahayag ni Grace Ruas kan LTO Naga. ay number 1 po ang kuyan ang pagdakop kaining mga kolorom sa ka-unregistered. Iyan po ang kinuyan sa muya ni SEC na darako pong higpitan ining mga unregistered motor vehicle and ining mga nagkukolorom. Kasi medyo iyan ang grabing kuyan na ni ASEC na magkadarakop. Then, hindi baga sa Naga City actually, na kuyan nila na
ubos ko na ining mag-conduct ning theoretical driving course sa gabos na barangay kang Naga City. Kaya ngunyan, ang target me is outside Naga City, ang pag-conduct ning libreng theoretical driving course. Though nakapag-start naman po kami, i-continue min na po ito sa ibang nearby municipalities ng Camarines Sur. Artiken mga pahayag ni Grace Ruas kan LTO sa Naga. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, mas naglawig o nagiwas ang extinction sa responsibilidad kan serbisyo asintabang na itatao sa mga taga-Banwaan kan Lupi, Camarines Sur matapos na manggana bilang mayor kan Banwaan kan Lupi si Mayor Tupi Jacinto. Ini sa pagiman kan pinagsasabing commitment ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man Congressman Elry Villapuerte sa paagi kana mga proyekto social services kung saan ibubuhos ang tunay na serbisyong kapuerte dyan sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. All out man ang tabang ni Congressman Jory Bata sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Uyan parte ken mga pahayag ni Mayor Tupi Jacinto kana Lupi, Camarines Sur. Tensyon kang sa tuyang tabang, mas naglawig, and ang commitment pa po na itatao sa tuyang suporta kang provincial government headed by Governor Luigi and Governor Larry Villafuerte in terms of project, in terms of social services, ibubuhos po di ang serbisyong tunay na kapuerte sa Banwaan ta. And ang support ni Congressman Jory Bata para po malukaran ng mga nagkakapera ng mga funding, igdi yung assistance sa Satuya, talaga pong nahihiling ko na naka-all out ang pagtabang sa Satuya. Si Gob, ang pamilya po ng Villafuerte, inila mismo sa barangay ko sa poblasyon. Artikan mga pahayag ni Mayor Tupi Jacinto kan Banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Suportado ngunyan kan kooperatiba kan Caso Ricodos ang kampanya kan gobyerno sa pagbugtak kan pinagapod na solar power para pakinabangan ang init na dailang nakadepende sa mga planta kan mga power generators na pigkukuananin supply kan Caso Ricodos o ang mga electric company na nakadepende sa parte kan na pinagaapod na output kan mga imported coal product na pag o kung sa inda digdi na pag naglangkaw subot ang dolyar, sigurado man na iyan pag-abot sa Pilipinas mahal man ang presyo. Uyan parte kan mga pahayag ni Rener Bukay. Yung bagayan si kampanya kang gobyerno na mag-put up ng mga renewable source of energy, araw po kang solar, para mapakinabangan tang init. Bako lang itong mga nakadepende kita sa mga plantang ini kang ibang mga power generators, power suppliers na nakadepende duman sa output ka itong imported na mga coal product. Pag nagmahal ang dolyar, pag nilaog mo yan mahal po yan. Artikan mga pahayag ni Rener Bukay, tagapagtaram kan kooperatiba kan Caso Ricodos. Tarong Albayano anda nakakuanin kampyonato sa nagpapadagos na palarong pambansa. Gintong medalya ang nasungkit ni Philip Anthony Crespondi, 16 anyos, atleta gikan sa Marshall o Ranyola Memorial School. Duman sa Albay Division sa individual single weapon category kan palarong pambansa 2025 na pinagigibong ngunyan na Mayo 26 nagpuon kasudma. Bilog anda puso asin binugbog kana sa iyang coach na si Luwindel Gianggana para manda digdi makua ana sambit na nga trayumpo sa partibismo kanda palarong pambansa sa kawat na arnis. Katakod kan na bagay na niya pinaabutan na congratulation kan DepEd Bicol asin pinagsaluduan ang tibay asin tapang ni Philip. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang
mga bareta pa sa lado lokal sa nagpapadagos na kawat sa palarong pambansa 2025 uyan na ang pinakauring tabulated kana mga resulta kana nako ang mga medalya. And Region 8 Eastern Visayas iyo ang nanginginot ngunya na igwanin na duang gold. Siring manda sinusundan kan Region 4A Calabarzon sarong gold sarong silver. Asin manda sarong bronze. And Region 10 Northern Mindanao iyo ang pangtulo na igwanin na sarong gold. Asin manda sarong bronze. Nag-iikaapat iyo ang Region Bicol na igwana ni na duang gold asin mayo ni na silver, mayo ni na bronze. And parte ka na National Capital Region igwa pasananin sarong silver asin sarong bronze. And Region kanda Ilocos Sur igwaman ni sarong bronze. And Region 3 Central Luzon sarong bronze. Ang ibang mga reyon mayo pamanin na ipupuli na bulawan na medalya. Ngunyan ang tali pinagpapanginutan kan Region 8 Eastern Visayas na igwa ninda duang gold asin man ang Region 4A Calabarzon igwa manin total na duang medalya asin ang Region 10 Northern Mindanao igwa nin duang medalya. And Region 5 igwa manin duang medalya ini puro gold. And Region 13 ang Caraga igwa nin tulong medalya. And National Capital Region duang medalya. And Region 9 Zamboanga Peninsula sarong medalya. And Region 1 Ilocos Region igwanin sarong medalya. Mantang ana pangwalo iyo ang Region 8 Central Luzon na igwamanin sarong medalya. Ang ibang mga reyon sa Gudgunyan mayo pa ni nakuko ang medalya sa nagpapadagos na palarong pambansa na pinagpunan kasuudma. Iyan mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.